Ang lahat ng ito ay demolition job from the very beginning. Ito'y matagal ng pinlano. It is a conspiracy from the very top of government. Mag-umpisa doon sa pag-alok ng confidential funds galing sa Office of the President, tinransfer sa Office of the Vice President. Doon pa lamang, ang problema nga nito mukhang na-set up ang Vice President Sara na ang akala naman niya ay bukal sa damdamin o sa loob ng mga opisyal ng gobyerno, kasama ang DBM, kasama Office of the President, kasama ang ang House of Representatives ng pangalawang taon, na mabigyan siya ng confidential at intelligence funds para magamit niya upang mas mabuti niya, maigi niyang mapadala ang kanyang mga serbisyo sa ating taong bayan. Pero ito'y mukhang na-trap siya. At kaya alam na alam nila ang plano, talagang conspiracy from the very top. Kanya sinundan ito ng mga Quadcom, ng public accountability hearings, na nakita rin naman natin na napaka one-sided. Dumating dun sa talagang iniipit ang Office of the Vice President at ang DepEd, to the point na ikaw man ang nasa lugar ni Vice President Inday Sara, halatang halata mo na persecution ito. This is an inquisition. Ganun ang sistema eh. Kaya talagang nirarush pa nila yung investigation. Isipin mo, November 23 ng madaling araw nang magsalita si Vice President Inday Sara, yung bugso ng damdamin niya, yung galit niya dahil sa nais na ilipat ang kanyang Chief of Staff na babae pa man din mula sa House Detention Center to the Women's Correctional sa gitna ng gabi, no? Sa madaling araw. So talagang sinadyaan lahat ng ito, no, para mapikon, magalit, no, si Vice President Inday Sara at magkaroon sila ng dahilan para i-trigger yung first impeachment complaint na ginawa February 5. So minadali yan from November 23, 24 all the way to the Christmas vacations, all the way to January 30, yung first affidavit or IDF.